sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga atake po ni Auntie Claire. Iisa-isahin po natin yan. Siyempre, ang dami nga po, nireview ko po yung mga sinabi ni Auntie Claire kahapon. Ang dami niya pong sinabi laban kay BP Sara noong si BP Sara po ay DepEd Secretary pa, no? So, DepEd Secretary po si BP Sara, yun po yung parang pag makikinig ka kay Auntie Claire, sa mga panlilin lang ni Auntie Claire, parang pinakamasamang DepEd Secretary si BP Sara. Pero sa totoo lang po, 2 taon lang po na naglingkod si BP. Wala pa pong 2 taon, no? Kasi 2024, resign na siya eh. No? Hindi na po siya ang DepEd Secretary. So 2022 po siya na-assign, tapos 2024 resign na po si BP Sara. Kaya halos 1 taon lang po mahigit, no? Pero kung isisi ni Auntie Claire lahat ng pangyayari kay BP Sara, ito po ay reaction dito po sa sinabi ni BP Sara. Automatic kasi kay Auntie Claire eh. Kahit na ano pong sabihin ninyo laban sa gobyerno, automatic kay Auntie Claire, ibabalik niya lang sa mga Duterte. Kung titignan po natin, ang sinabi po, ang linaw po ni BP Sara sa kanyang speech. Sabi ni BP Sara, ano po, no? Nagkamali tayo ng binoto noong 2022 dahil hindi marunong mamuno. Yun po, ang ibig sabihin po ni BP Sara, si BBM. Pinatunayan naman ng kapatid yan, di ba? Kalat na po yung video ngayon na nagsasabi na hindi si BBM ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kung hindi isang Romualdez at isang Araneta. So kilala na natin yung tinutukoy ni Amy Marcos na Romualdez at Araneta. Kailangan pa ba nating hulaan yan? Ako na po hula. Nagsisimula ba to sa letter M, Martin? At Lisa, Araneta. Okay. Anyways, ayan, kay Amy Marcos yan. Hindi po akin yan. Pero yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. So yung mga nasa FB po, ano-ano lang po kayo, share lang po. Share nyo lang po itong live natin. At kung ano pa mang para kayo makatulong. Okay, pag-usapan na po natin, no? Alam nyo po, ang sabi ni Auntie Claire, at iisa-isahin po natin yung mga binira niya kay BP Sara bilang DepEd. Si Auntie Claire po, laging handa na may pang-atake, no? Pagka usapin po ng Duterte, lagi po siyang may handang pang-atake. Ang inatake po ni BP Sara, yung hindi marunong mamuno si BBM. So, ang sagot po ni Auntie Claire, nung tinatanong, ano po masasabi ninyo na nagkamali daw yung mga Pilipino sa pagpili kay BBM dahil hindi marunong mamuno? Baka pamilya niya ang hindi marunong mamuno. Okay, tayo nyo naman, Ang tagal pong namuno ng pamilya ni Sara Duterte. Miski si Sara Duterte mismo ay naging pinuno po siya ng chief executive po siya ng City of Davao. At tignan nyo naman po ang resulta ng City of Davao. Mula po, no? Hindi po siya kabilang dati sa pinakamayaman, top 10 na pinakamayaman na syudad. Buhat po nang umupo yung mga Duterte, napabilang po sila. Dati po, pinamumugaran ng mga insurgent. Sari-sari po yan. Iba't iba pong rebelde. O ngayon po, insurgent free. Insurgent free po ang Davao City. Hindi po yan katulad ng mga nasa top 10
na matagal ng insurgent free. Ibig sabihin, sa karanasan po ng Davao at lahat po ng top 10 na syudad sa buong Pilipinas, isa lang po ang katangian niyan, no? Ito po ang mga to ay insurgent free. So nung naging insurgent free na po yung Davao, doon po napabilang sa top 10 pinaka maunlad na syudad sa buong Pilipinas. Yan po, katotohanan po yan. Hindi po tayo nagsasabi rito ng mga haka-haka lang natin. Okay. Ngayon, yung sinasabi po ni Auntie Claire, totoo po ba? Maganda ba kalagayan ngayon ng Pilipinas? Magtotohanan tayo. Napakayaman ba? Napakaunlad ba ng Pilipinas? Tayo ba hinahangaan ng buong mundo? Kaya nga po nagkamali tayo dahil papunta na sana tayo sa pag-unlad. Tama na nga yung tinatahak na direksyon ni Tatay Digong. Kasi po, yan na nga, insurgency. Nilulutas niya through MTF-LCAC. May mga tunay na programa, hindi po yung programang 20, budol mo, BBM. Hindi ko alam bigas mo 20, bigas 20 mo. Hindi ko po, basta pinapatan lang lahat sa pangalang BBM. Build better more. 20 budol. Panay BBM. Wala po yan sa pangalan. Kay Tatay Digong po, may totoong programa sa totoong problema. Problema po ng droga, meron siyang war on drugs. Tokhang. Problema po sa insurgency, meron siyang MTF-LCAC. Problema po sa China, at that time, nung panahon po ni Pinoy, talagang mainit po ang China sa atin, meron siyang friends to all, enemies to none. Problema sa mga korupsyon, may anti-corruption drive siya. Kita nyo naman. Ang dami po talaga, wag na po nating isa-isahin. Ang point ko lang, yung tunay na naglilingkod, tukoy yung problema at tinatapatan ng programa. Problema, katapat ng programa. Ngayon po, pilit na pilit. Lahat ng problema ng Pilipinas, no? Lahat ng problema ng Pilipinas isinisisi sa dating namuno. Yung aksidente sa NAIA, aksidente na to Yung pamilya po na nagluluksa, isinisi pa rin. May aksidente ba ngayong 2025? Isisi natin yan sa presidente noong 2016 to 2022. Yan po yung etong gobyerno na to. Hanap ng sisi. Lahat hinahanap po ng sisi. Pati nga po yung 20 pati po problema sa pati nga yung bigas, di ba? Sinisisi pa rin sa nagdaan. Ngayon po may problema. Ngayon umaangal yung mga tao sa taas ng presyo ng bilihin. Sinisisi pa rin yung nagdaan. Nung panahon po ni Duterte, wala akong natandaan na nagrereklamo sa taas ng presyo ng bigas. Kaya po, pinag-iingat tayo kasi ang alam lang ng gobyernong to, mambudol. Kung kayo po, papabudol na naman, no? Kung papabudol na naman po kayo ngayon, iboboto nyo na naman sila dahil sa mga pangako. Nangako na nga po ng 3 taon sa 20 bigas. Gumastos po ng bilyon-bilyon para makapagbenta ng isang araw na 20 bigas. Yan po ang katotohanan niyan. Pag nagpatuloy po yung 20 bigas, babaon tayo lalo sa utang. Saan ba kukunin yung budget dyan? Uutangin. Kaya po, hindi po tayo bebentahan dahil tayo taga Luzon, taga Visayas po bebentahan, magbabayad tayo lahat ng utang para makabili yung mga taga Visayas. Hindi ko po
minamaliit yung mga taga Visayas. Eh, Visayas na nga mismo, hindi pa nakabili. Sa Cebu na nga mismo, hindi pa nakabili. Paano nila sasabihin na matagumpay yan? Ang tawag po dyan, budol. Budol na noon, budol pa ngayon. Bakit di ka pala nagpunta, Badong, sa Kongreso? Hindi po ako imbitado. Hindi po ako sikat. Kala nyo ba pag inimbitahan ako ron, hindi ako pupunta? Ayoko kaya makontempt. Pupunta ako ron. Okay. Balik po tayo rito. No? Yung mga sikat lang yun. Ang palagay nyo sa akin, sikat ako. Wala. Huwag na yan. Sabi siguro, sino ba yung Badong na? Huwag na yan. Di na nga sikat yan. Baka maingay lang yan eh. Okay lang po yun. Hindi po ako imbitado kaya hindi ako pumunta ron. Hindi naman ako katulad ni Models of Naalala ko na naman si Models of Manila. 3 beses nagbigay ng kanyang opening statement. Bugok talaga eh. Tumakbo pang senador ha. Opening statement lang, hindi mo unawaan. Tumakbo pang senador. Balik po tayo rito. Isa-isahin po natin ha. Una pong pinunto ni Auntie Claire. Aminado naman daw si VP Sara na wala siyang kakayahan bilang DepEd Secretary. Kung aalamin po natin, ito pong pagiging DepEd ni VP Sara, tignan po ninyo, isa lang po ang hiningi ni VP Sara. Alam niyo kung ano hiningi niya? Gawin siyang Secretary of Defense. Di sana, wala tayong problema ngayon sa China. Kasi marunong sila eh. Marunong yung mga Duterte ng anong tawag dan? Hindi lang po digmaan ng kayad ang dapat ginagawa ng mga bansa. Dapat po ang mga bansa ay diplomatic relationship. O kaya, Department of Foreign Affairs, di ba? Eh hindi, nilagay sa DepEd. Bakit po nilagay sa DepEd in the first place? Sasagutin ko po yan sa inyo. Sa DepEd po, wala pong naging secretary ng DepEd na sumikat at naging senador man lang. Di ba? Wala eh. Ang DepEd po, ang pinakamalaki, isa po sa pinakamalaking problema ng departamento. Pinakamalaking problema. Okay. Pag nilagay ka dyan, dead end na ng karir mo. No? Kaya po, ako sa simulang-simula pa lang, alam ko na yung ginawa nila kay VP Sara eh. Nilagay nila sa DepEd para hindi na mag-prosper yung karir ni VP Sara at hindi na siya maging presidente ng Pilipinas. Kasi matatali ka sa mga problema ng DepEd eh. Matatali ka sa problema ng DepEd at hindi po yan ikinasisikat. Mag-isip po kayo ng naging DepEd Secretary na tumakbo man lang na bilang senador. 'Di ba? Si Luis Tro. Hindi niya po kinasikat, hindi po tumakbo bilang senador. Si Lola Briones. Sikat sila bilang DepEd. Sikat hanggang doon lang. Pero mahirap pong mahirap pong hindi po katulad yan ng DND. Marami na tayong naging presidente. Presidentiable na galing sa DND. Si Ramos, pang-presidentiable yan, sikat kasi. Ito lang po ang DND na hindi sikat. Etong DND natin, si Chodoro. Okay. So, ang plano po nila sa DepEd, kaya ka nilagay sa DepEd, para matali ka na dyan, mawala ka na sa politika. No? Mawala ka na, kumbaga, yung mga nagpapasya, alam na natin ngayon na hindi si BBM,
ang nagpapasya sa gobyerno according kay Amy, yung nagpapasya sa gobyerno, nilagay siya riyan precisely para matapos na yung kanyang political career. Okay? Hindi niya ikasisikat. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Ang dating departamento na hindi sikat, biglang nag-number 1. Nag-number 1 po ang DepEd. Most trusted department, DepEd. Most, yung pinaka, lahat ng mga trust and approval rating, DepEd. Hindi, si Raul Roco, iba yung kay Raul Roco eh. Si Raul Roco, dati na siyang senador nung naging DepEd. Ang sinasabi ko, wala naging DepEd na naging senador. Hindi katulad, DOH nga, meron eh, si Flavier eh. Di ba? Oh, meron po DND, marami po mga naging senador na DND. AFP, PNP chief. Yan po, pag mga naging PNP chief ka, magiging senador ka eh. Matik-matik yan eh, di ba? O kaya AFP, marami po niyan. Oh, eto po, dead end talaga yan. Meski si Raul Roco, tignan nyo. Oh, pero dahil po kaya baliktad eh. Akala nila, yung political career ni BP Sara, pag nilagay mo sa DepEd, matitenga na siya. Baliktad po ang nangyari. Napasikat niya yung DepEd. O ngayon, yung DepEd, ano na naman? Wala na naman. Di ba? Wala na naman yung DepEd ngayon. Ngayon, eto po. Alam nyo, ayaw yan ni BP Sara. Ang gusto niya, Department of National Defense. Dahil gusto niya nang ubusin yung insurgents. Yun kasi yung pag naubos ni BP Sara yan, sikat na sikat siya. Ayaw ibigay yan ng mga powers to be. Hindi powers that be. Ayaw po nila na ikasikat ni BP Sara. Kaya yung pagbibigay pa lang niyan, malisyoso na. O ngayon, yung unang sinabi ni aminado naman ang BP Sara na wala po siyang alam sa edukasyon. Correct! Pero hindi po ibig sabihin na yung sinabi niya nung una, ayun pa rin yung matalino po yan eh. Abogada po yan eh. At sanay po siyang mamuno. Nakuha niyo? Sanay po yang mamuno. Si BP Sara. Kaya matututunan niya po. Akala niyo ba may eskwelahan para sa principal? Wala pong eskwelahan para sa principal. Yung mga teacher po, ganun din po, wala rin pong eskwelahan para sa DepEd secretary. Yung mga teacher po na magagaling magturo, ginagawa pong bata ng mga principal yan. Natututo ngayon yung, ganyan pala. Ganyan pala yung pagiging parang OJT. Ang nangyayari, di ba? Hindi nyo ba naintindihan ngayon yung mga alaalalay ng mga principal na teacher? Inaalalayan yung principal, siya tagagawa ng kung ano. Natututo siya ngayon kung paano maging principal. Madali lang po matutunan ng matatalinong tao ang trabaho. Sinabi yan ni BP Sara, kasi nagre-review po kasalukuyan, pagpasok ni BP Sara, ang ginagawa sa DepEd, nire-review yung K-12. Nung tinatanong siya, kayo po ba nagre-review mismo ng mga libro, etc.? Aba, hindi. Sabi ni BP Sara, tapat eh. Si BP Sara, hindi po matukis. Lahat po na sinasabi ni BP Sara, totoo. Sa puso niya, tsaka sa isip niya. Sabi ni BP Sara, ipinauubaya ko yan sa mga matatalinong mga doktor dyan sa DepEd. Kasi sila nakakaalam, hindi ko pa alam yan. Ang termino niya, hindi niya pa alam, kapapasok niya pa lang. Dati siyang mayor, magaling siyang mayor. Hindi na unawaan ni Anticler yan eh. Paano? Hindi naman naging pinuno yan si Anticler. Alam niyo po, ang mga pinuno, concern ka sa mga sinasabi mo. May palabra de honor ka.
ano pa, yung mga binanat ni Auntie Claire. Dito talagang ito yung mga, tignan po ninyo. Bakit itong particular na, lahat ng sinasabing atake ni Auntie Claire sa mga Duterte, nilalabas po yan ng mga dyaryo. Nilalabas po ng mga, nagtataka ko, itong binanat ni Auntie Claire na 5.7 billion na naaksaya nung panahon ni DepEd Secretary, then DepEd Secretary Sara Duterte. Bakit po hindi nilalabas yan ng mga dyaryo at ng mga TV station na may naaksaya na 5.7 billion? Ang laki po nun, ha? Yung 125 million na paulit-ulit na binubugbog tayo ng dyaryo na nilustay. Bakit ito hindi mailabas ng mga dyaryo na may nasayang na 5.7 billion na naaksaya dahil napanisan ng gatas at may amag yung Notreban? Bakit kaya hindi nila pinatulan si Auntie Claire? Kasi alam nilang fake news yung sinasabi na yun ni Auntie Claire. At hindi na po nila masikmura yung atin pong mga press, media. Alam nila nakabantay sa kanila yung mga katulad ni Badong, yung mga vlogger na may mga utak. Opo, may mga vlogger po na masaya. May mga vlogger po na kayo po'y nawiwiling panoorin. At may mga vlogger po na matatalino. Na nakabantay din kami dito sa mga lintik na mga, sige nga, i-report nyo nga yan nang sabihin namin na magkakasabwat talaga kayo. Alam nyo ng peke 5.7 billion? Ha? Napanisan ka ng gatas, 5.7 billion? Gatas at Nutreban? Yan yung report ni Auntie Claire, di ba? Nasayang daw yung 5.7 billion. Ang laki nun. Ang laki nun. Yung 125, hindi kayo makatulog 5.7 billion pa, hindi i-report yan. Kasi alam nilang kalokohan na lang yan. Nanlilin lang ka na lang, Auntie Claire. Bakit? Ano po ang katotohanan? Yung 5.7 billion po na yan ay buong budget ng pakain sa mga bata. Ang sinasabi niya, naaksaya. Naaksaya, 5.7 billion. Saan mo kinuha yan? Ang galing po niya maglaro ng mga wordings O di dapat binalita na lahat sa dyaryo yan. Dapat headline yan. Na may naaksaya. Bakit po hindi pwedeng i-headline? Kasi may lumabas ng COA report. Hindi ko sinabi nagsisinungaling. Hindi naman nagsisinungaling si Auntie Claire. Nilalaro niya lang yung mga wordings. Nilalaro niya lang yung mga wordings. Meron po bang 5.7 billion? Meron po. Pero kabuuang budget po yun. Hindi po yun naaksaya. Pag pinagbintangan mo si Auntie Claire na sinungaling, hindi po siya sinungaling. Manlilin lang. Yun na right term. Kasi iba yung nagsisinungaling ka sa manlilin lang Dahil, ganito po, meron po bang mga napanis na mga gatas? Normal po yan. Di ba? Putya, baka yung Alaska, napapanisan din. Alaska. Alaska na yun, Pag po sa mga pagkain, wag na po kayong lumayo sa inyong mga paboritong karinderya. May mapapanisan at mapapanisan dyan. Ang dapat lang, hindi mo ipakain sa customer mo, hindi mo ipakain yung sa customer mo. Okay, tayo may nagkwenta kagad si JC9. 0.02% lang yan ng 5.7 billion. Just imagine, kung totoo po yan, bakit wala nagwawalang congressman, wala nagwawalang mga media? Excuse me.
Excuse me po. Ang karinderya po, napapanisan po yan. Ano po ang masama? Pag yung panis, binenta mo. Pero yung panis, tinapon mo. Hindi. Kasama po yan. Pagdating po sa mga pagkain, kasama po yan. Sa mga, kung titignan nyo, kahit po yung mga soft drinks, nung araw, hindi naman po mga plastic eh. Ang bote ng soft drinks, talagang bote. Alam niyo po ba na kasama po na sa nababasag? Kasi tuwan-tuwa po ako pag may nagde-deliver na soft drinks eh. Tinitignan ko po, may nabasag. Halimbawa, kalaaling lagring. May nabasag. Basta buo pa. Alam mo naman yung nabasag na buo pa, hindi pa nabubuksan, di ba? Alam po na mga soft drinks company yan. Ipapalit mo lang yun. Nabasagan na tindahan, hindi ikaw ang nagde-deliver ha. Nung araw to, nung hindi pa mga plastic ang bote. Nahulog ng ipapalit lang yun. Oy, thank you very much kay Bebak Estesam na nagbigay ng 50 stars. Pwede na raw maging moderator dito. Paano ba nagiging moderator tong mga tao na to? Ipapalit mo lang yun na nakadikit yung tansan. Bakit po may ganun? Kasi po, alam na ng Pepsi Cola at Coca-Cola yan na makakabasag. Normal po yan sa mga tao. Eh di lalo na po sa pagkain. Pero hindi po 5.7 billion. Yun na po yung buong kabuuan ng budget. Ang laki naman ng panis, 5.7 billion lang. O, tsaka hindi po yan yung laman ng report. Ito po ang sinasabi po ng report. Ha? Ni-research ko na rin kasi hindi ako makapaniwala eh. Di ba? Kayo po, maniniwala ba kayo? Gigil na gigil nga sa 125 million. Eh. Hindi pa manggigil sa 5.7 billion? 2%. Hindi ba manggigigil yan sa 5.7 billion kung may anomalya? Opo, nagagaling-galingan ako. Ikaw naman, nagtatanga-tangahan. Patsabilyo, ano ka ba naman? Marunong ka naman eh. Marunong ka naman patsabilyo. Bakit hindi mo na po na may 5.7 billion na napanis? Bakit hindi mo na po na? Kasi wala talaga. Ito po nag-search tayo nung mga balita nung nakaraan. Ito po ang sinasabi. 5.69 billion school-based feeding program of the DepEd. Yung 5.7 billion, actually 5.69 billion lang yun. Yun na po yung kabuuan. Yun na po yung kabuuang budget sa school-based feeding program. Hindi po, siyempre pag sinabi mo kay Auntie Claire na, ikaw naman, Patsabilyo, ikaw naman, matalino ka na nagtatanga-tangahan. Ako, bobo na naggagaling-galingan, ikaw naman, matalino na nagtatanga-tangahan. Baliktad tayo eh. Malamang mas magaling ka sa akin kasi asar na asar ka pag nagmamagaling ako eh. Di ba? Okay. Hindi po yan napanis. Hindi po. Yan na po yung kabuuan. Pero tignan nyo kung mag-deliver si Castro. Hindi niya sinabi na napanis. Pero dinugtong niya eh. Ang kabuuan po, ito sinasabi niya, may mga napanisan. May mga napanis na gatas. May mga Nutriban na may mga hindi pala bukbok, molds. Ano yung molds? Yung mga kung ano man yun sa Tagalog. Na may kabuuang 5.7 billion. Kala mo, napanis at, di ba? Kung ikaw, hindi ka na mag-iisip, puta 5.7 billion ang napanis na gatas. Napakarami namang gatas nun. Yung pala naamag, inamag. Kaya po panlilin lang eh. Eto po yung report. Sabi, may 21 school
21 school lang po. Ilan po bang eskwelahan sa buong Pilipinas? Para po mag-sink in sa inyo, ha? Mayroon pong nakita ang COA na 21 schools. Ilan ba eskwelahan sa buong Pilipinas? Baka sa Maynila pa lang yan eh. Ilan ba eskwelahan sa buong Maynila? Maynila na hindi Metro Manila. Maynila. As in 6 district. O, imagine niyo 6 district. Kung tigi-tigisan na lang, ha? Tigi-tigisan na lang na eskwelahan sa bawat isang distrito. Isang elementary, isang high school, 12 na yun. Hindi lang naman po isang eskwelahan sa Maynila eh. Ibig sabihin, yung 21 na yan, para magkaroon lang kayo ng context, Maynila pa lang, mas marami pa sa 21 ang eskwelahan sa Maynila. Hindi po Metro Manila. Lalo na kung Quezon City, napakarami eskwelahan dyan. So, ibig sabihin, sa isang lugar pa lang ng Maynila, mas marami na yung nakitaan. 21 school sa buong Pilipinas. Hindi po amag lahat. Ito Ito po. Sa ibang eskwelahan, may nakita inaamag na Nutriban. Palagay mo ng sa 21 school. Yung 21 kabuuan po to. Palagay mo ng sa 21 school. 10 dyan nakitaan na may amag. May nakitaan po ng nabulok na pagkain. Hindi po sinabing pinakain, ha? Yung nag-inspection sa kantin. Asan po yung mga libreng pakain nyo? Bakit? Ano to? Nabulok po yan. Hindi po pumasok yung mga bata. Yung mga ganyan yan, eh. Okay. May unhygienic packaging. Hindi po maganda yung unhygienic. Siguro nilagay lang sa plastic. Patingin nga ng mga pinapakain nyo ng libreng pagkain sa bata. Bakit naka-plastic lang to? Ganun po yan. Food with doubtful dates of manufacturing and expiry. Yung hindi nakalagay, wala nakalagay doon na expiration. Non-delivery or delayed delivery of food items and pasteurized milk. Meron pong mga hindi na-deliver o delayed yung pagde-deliver ng pasteurized milk. Yan po, ha. So kung yan po, ano naman ba dong? Di malamang napanis yan. Opo, pero may sinabi ba na pinainom yung mga nabulok? Hindi po. Ngayon, Badong, ano mangyayari dyan? 21 school. Ibig sabihin po niyan, may 10 eskwelahan siguro na mayroong amag yung Nutriban. Yung another 3 eskwelahan, may nabulok na pagkain. Yung 6 na eskwelahan ay hindi sa supot lang ng kung saan. Hindi hygienic. Yan lang po yung sinabi ng COA. Ito po, report po ng Rappler. Kakampi pa po nila to. Rappler po nag-report nito. Sa 2023. Yan po yung report ng COA. Asan po dyan yung nabulok? At nasayang na 5.7 billion. Wala po. Mga nabulok na pagkain. Natural po yun. Ang problema po kung pasira na, inamoy mo, pwede pa to. Ganun po yun. Kaya, Auntie Claire, huwag mong pinaglululoko yung mga tao. Pero ang pinakamasakit na nabanat natin kay Auntie Claire, ganito po. 2023 yan pinag-uusapan natin, no? Dahil 2025 na po ngayon, meron na po yung COA na report. Ano po ang nakalagay sa report nila? Ang nakalagay po sa report ng COA, unmodified opinion. Ibig sabihin, yung DepEd noong 2020, sino na po nag-report nito? Hindi na po si
BP Sara. Ang nag-report na po niya si Angara. Nakakuha po ang DepEd ng unmodified opinion mula po sa COA. Ibig sabihin, wala po silang nilabag. Yung kanila pong final, wala pong paglabag sa mga audit procedure ng COA. Yung mga ano yung mga napanis ba dong? Napanis. Ganito po yan. Yung eskwelahan na napanisan, binigyan po yun ng mga audit. O kayo, napapanisan kayo. Gawan nyo ng paraan yan. Ibig sabihin, na-cleared na po yun. Wala na pong naaamagan na Nutriban. Badong, paano yan kung naamagan nga na Nutriban? Di yung supplier po na Nutriban, kung hindi po yan napakain, babalik po yan. Gagawa po ng bagong Nutriban yung mga supplier. O kung galing naman po yan, kung mga estudyante po yung gumawa niyang Nutriban, meron pong mga eskwela na ganun, meron silang baking, o di, pag binigyan po ng report, pag binigyan po ng report ng COA yung principal, gagawa ng paraan niya para hindi amagin. Tapos binalikan po yan, at hindi na naaamagan. Kaya po mayroong ang modified opinion. 2023 pa po yan. Ibig sabihin po, wala nga kayong kinaso eh. Meron na pong sangkatutak na po ang kaso. Ano po ang patunay natin na si Auntie Claire po ay nanlilin lang? Kasama ba yan? Kasama ba yan dyan sa mga kinaso nila? Sa, anong tawag dyan? Impeachment? Hindi. Bakit? Ipapakita lang, oh. Eto po, walang problema, ayon sa COA. Yan yung dyan tayo nililin lang ni Auntie Claire. Natural yun, trabaho ng COA yan eh. May pera ang gobyerno, nagpapakain. O yung nagde-deliver ng panis. Kasi no, ang linaw, hindi na i-deliver. Alam nga naman bayaran ng DepEd yun kung hindi nag-deliver. 2023 pa po yan kasi po si BP Sara, 2024, resign na po as DepEd. Yung sinasabi ni Auntie Claire, 2023 pa yan. 2025 na ngayon eh. O, ang tanong ko nga, wala na bang problema DepEd ngayon? Wala na si BP Sara dyan eh. Meron pa rin. O, ito pa, huling banat ni Auntie Claire. Kinakailangan sagutin po natin yan, ghost student. Alam niyo po itong ghost student, siguro naman, kahit papano, alam niyo na may background ako sa DepEd. Hindi po yan kagagawan ng DepEd. Ang nagde-declare po ng ghost student, yung mga private school na kumukubra sa DepEd. Bakit po? Buhat po ng, eto, isa ako sa tumututol nito eh. Buhat po ng pinatupad ng DepEd, yung K-12. Ang report nila, walang kakayahan yung mga public school na mag-senior high school. Kaya, nag-open yung DepEd, panahon pa to ni Briones, nag-open yung DepEd ng mga private school na tanggapin yung mga public school student at babayaran sila. Nakuha po ninyo? Hindi ko na maalala kung magkano yung bayad. Kung 16,000 ba, more or less ganun, no? 16,000. Depende sa lugar. Okay. Kunwari, kung dati kang DepEd o dati kang public school, pupunta ka sa private school, hindi ikaw ang magbabayad sa private school. Kung hindi, DepEd. Nakatakda po yan, 16,000 yata. Nakalimutan ko na lang. Pasensya na po kayo. Okay. Paano po pumapasok ang problema doon? Wala rin naman facilities yung private school eh. In-anticipate lang nila yan, dadag 13,000.
In-anticipate po nila yan. Nagpatayo sila ng mga pang senior high school.